Sino ang gumawa ng malalim na balon sa Kaukaso, hinukay sa bundok, gamit ang malalaking makinis na blok? Bakit wala pang nakatagpo ng bakas ng mga kagamitan, inskripsyon o labi ng tao? Ano ang koneksyon ng estrukturang ito sa mga lihim na lagusan ng piramide ni Keope? Bakit sa huli, matapos ang mga unang paggalugad, naging tahimik ang lahat? Ngayon, sasaliksikin natin ang misteryosong Karahora, isang natatanging lugar sa mga bundok ng Kaukaso. Bago tayo magsimula, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel bilang suporta sa aming trabaho. Simple lang ito para sa inyo, pero mahalaga sa amin. Noong 2011 si Artur Semukov, isang Russian speleologo at tagapag-aral ng kailaliman ng lupa, ay nagpasya umakyat sa bundok Karahora. Hindi ito simpleng eksplorasyon o paghahanap ng bagong kuweba, kundi isang masusing pagsisiyasat, halos obsesyon. Matagal na nangalap si Semukov ng pahiwatig, naghalongkat ng arkibo at binigyang kahulugan ang mga lumang simbolo at kwentong pabulong sa mga baryo sa bundok. At ngayon, tila lahat ay nagtutulak sa kanya roon. Palaisipan ang panloob na pader ng balon. Hindi ito karaniwang batong inukit ng panahon. Binuo ito ng malalaking blok ng megalitikong bato na perpektong makinis, magkakasalubong sa tamang anggulo, na para bang bahagi ng isang estrukturang arkitektural. Walang mga puwang, walang bakas ng natural na bitak. Napakakinis ng mga ibabaw kaya't nasasalamin dito ang liwanag ng mga sulo at ang buong estruktura. Habang bumababa ka, nananatili ang ayos at ugnayan ng mga hugis na di mo makikita sa likas na kuweba. Pagkalipas ng halos 40 metrong lalim, bumubukas ang balon sa isang silid sa ilalim ng lupa, isang nakakagulat na kaibahan mula sa masikip na patayong pagbaba. Papasok ka sa isang espasyong kasing taas ng 12 palapag na gusali 36 metrong taas at may patag at makinis na mga pader. Dito rin, may mga napakalalaking blok. Ang ilan ay parang totoong mga haligi, isang dambuhalang likha na nakatago sa loob ng bundok. Pero ang talagang kapansin-pansin ay hindi lang ang laki ng estruktura, kundi ang katotohanang ang arkitekturang ito ay tila walang malinaw na layunin. Walang palatandaan na ito ay ginamit bilang tirahan. Walang hagdanan, walang maliit na silid, walang madaling daanan. Parang isang lugar na sadyang ginawa para hindi mapasok. Isang mekanismo kaysa isang espasyo, isang bagay na may gamit, pero ang layunin nito ay lubos na hindi natin alam. Mahigit isang oras bago nakarating ang grupo sa ibabang plataporma. Tahimik ang paligid, parang sumisipsip ng tunog, at habang bumababa sila, wala silang nakitang labi, gamit o inskripsyon ng tao. Walang anumang bagay na maaaring mag-ugnay sa estrukturang ito sa alinmang kilalang sibilisasyon. Walang sinaunang kulturang kilala sa opisyal na kasaysayan ang nakagawa ng ganito, maging sa laki, teknolohiya o luhika ng pagkakagawa. Habang pinagmamasdan ni Semukov ang kinis ng pader at tamang dugtong ng mga blok, napansin niya ang isang nakakabahalang pagkakahawig. Ang mga ibabaw na iyon ay parang panloob na lagusan ng piramide ni Cheope sa Ehipto. Dambuhalang blok na eksaktong pinagdikit, bumubuo ng lagusan at daanan na di pa rin malinaw ang tunay na layunin. Parang iisang kamay, o mas tamang sabihin, iisang kaalaman ang gumabay sa paggawa ng dalawang estrukturang iyon. Pero lalong nagiging mahalaga ang tanong, paano nga ba naging posible na makagawa ng ganitong klase ng estruktura? Paano nila naipadala at nailagay ang mga blok na iyon na karamihan ay higit sa 100 tonelada sa isang lugar na masikip, makipot at malayo? At higit sa lahat, sino kaya ang gumawa nito libu-libong taon na ang nakalipas kung kailan, ayon sa opisyal na kasaysayan, wala pang sibilisasyong may kakayahan o kagamitan? Bumalik si Semukov na may sagot, pero walang ebidensyang nagpapakitang likas iyong nabuo sa ilalim. Lahat ay masyadong eksakto, masyadong simetriko, masyadong sinadya. Kaya ang totoong tanong ay iba. Kung talagang ito ay isang artipisyal na estruktura, sino ang gumawa nito at ano pa ang nakatago sa kailaliman nito? Si Semukov ay nagsimulang bumuo ng isang nakakabahalang hinuha. Paano kung ang estrukturang iyon ay may teknolohikal na layunin? Hindi isang simboliko o ritual na lugar, kundi teknikal. Isang aparato, hindi gusali, posibleng bahagi ng mas malaking sistema ng bagay na di pa natin naiisip ngayon. Ang pagkakatulad sa malaking piramide ay hindi lang sa itsura, pati panloob na lagusan,
masisikip na espasyo, bulag at nakahilig na daanan na wala pa ring paliwanag. Tulad sa Karahora, walang palamuti o palatandaan ng pagsamba, bato lang na inukit ng eksakto, walang personal na talino. Ilang alternatibong eskolar, habang tinitingnan ang mga larawan at sukat ng balon, ay nagbanggit ng posibilidad ng resonansiya para sa akustikong gamit o enerhiya. May nagsasabi ring posibleng may mas malaking estruktura sa ilalim at ang natuklasan ay maliit na bahagi lang. Maaaring bahagi ng malaking makina ang lagusan. Samantala, napansin ni Semukhov na kakaiba ang pag-ikot ng hangin sa balon. May tuloy-tuloy na agos na tila umaakyat mula sa ilalim, na parang galing pa sa iba pang mga silid na hindi pa natutuklasan. Parang ang balon ay bunganga lang ng isang mas malawak na sistema at higit sa lahat aktibo pa. Matapos ang ekspedisyon ni Semukhov, mabilis kumalat ang balita sa mga independenteng grupong pananaliksik sa Russia. Ang misteryo ng Karahora ay nakatawag pansin kay Vadim Chernobrov, isang kilalang pangalan sa di pangkaraniwang investigasyon na hindi ortodoksong siyentipiko. Siya ang nagtatag ng Cosmopoisk, isang organisasyong Ruso na nakatuon sa mga geophysical na anomalya at mga hindi maipaliwanag na fenomena na lampas sa opisyal na agham. Ngunit ang kanyang paraan ay hindi katang-isip. Ito ay mahigpit, metikuloso at nakabatay sa direktang obserbasyon. Nang malaman niya ang tungkol sa balon sa bundok Karahora, naisip niyang kailangang puntahan ito. Ang pangalawang eksplorasyon ay may ibang tono. Hindi na lang ito isang ekspedisyong speleolohikal. Isa na itong tunay na operasyon ng pagsisiyasat. Bumaba si Chernobrov kasama si Semukhov. Nagdodokumento ng bawat yugto, sumusukat ng anggulo, lalim, presyon at minamapa lahat, metro kada metro. Ang mga larawang nakalap ay naging bahagi ng isang dokumentaryo na ipinalabas ng isang Russian na istasyon ng telebisyon. Ngunit sa kabila ng pagiging bukas ng kanilang pamamaraan, o marahil dahil mismo dito, mabilis na nawala ang interes ng mga tao. Walang opisyal na channel o institusyong siyentipiko ang nag-ulat o nagsaliksik tungkol dito. Parang hindi umiiral ang balon o mas masahol pa, parang ayaw talaga nilang pag-usapan ito. Kinumpirma ng mapa ni Chernobrov ang mga unang hinala. Walang kapantay ang estruktura. Ipinapakita ng mga nakalap na datos na perpektong ortogonal ang mga pader, magkakasunod ng napakaregularyo ang mga blok, at ang mga panloob na espasyo ay hindi sumusunod sa anumang natural na lohika. Ngunit sa sandaling ito, nagkakaroon ng ibang anyo ang misteryo. Mas madilim dahil may nagsisimulang mangyari. Noong 2015 bago, i-anunsyo ang ekspedisyon na bangga ng sasakyan si Artur Semukhov. Bigla naganap ang aksidente isang araw matapos niyang sabihing malapit na siyang may mahalagang tuklas. Pagkalipas ng 2 taon, opisyal na namatay si Vadim Chernobrov dahil sa kanser. At hindi dito nagwakas. 3 pang kasangkot sa reaksyon at pananaliksik sa balon ng Karahora ang namatay sa loob ng maikling panahon, na itinuturing ng ilan sa Russian Forum na kahina-hinala. Mga pagkakataon lang siguro, pero sa isang investigasyon na tulad nito, kung saan napakaraming bagay ang hindi na tama, pati ang mga pagkakataon ay nagsisimula ng maging mabigat. Sa huli, kusa ring lumitaw ang tanong, may gustong humadlang sa kanila? Mula noon, wala nang opisyal na ekspedisyon ang muling naorganisa. Ang natirang bakas ay nasa mga video, ulat ng Cosmopoisk, at ilang bihirang album ng litrato mula sa mga independenteng explorer. Parang biglang bumalot ng sapilitang katahimikan sa Karahora, isang kawalan na wala nang naglakas loob, labanan sa loob ng maraming taon. Ang kwento ng balon ng Karahora ay tila kabilang sa ibang panahon, isang ibang dimensyon ng realidad, ngunit mas nakakagulat ang lumalabas kapag sinusuri ang nakaraan ng rehiyon. Dahil gaya ng mga misteryong ayaw tuklasin ng kahit sino, may ilang matagal nang naghahanap sa balon na yon. At hindi sila mga eksplorador o mga arkeologo, sila ay mga Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inilunsad ng militar ng Alemanya ang isang ambisyosong operasyon sa Caucasus. Tinawag itong Operasyon Edelweiss at opisyal na layunin nitong sakupin ang mga oil field ng Baku. May isa pang hindi opisyal na labanan na pinamumunuan ng esoterikong organisasyong Ahnenerbe sa loob ng SS. Para sa marami, tila maliit na detalye lang ito sa kasaysayan ng Ikatlong Reich. Ngunit para sa mga tunay na nakakaalam, may mas malalim itong ibig sabihin.
Itinatag ni Heinrich Himmler noong 1936 ang Ahnenerbe, isang samahan para sa pananaliksik sa pamana ng mga ninuno na layuning tuklasin ang pinagmulan ng sinaunang espiritu ng mga Aleman. Totoo, paramilitar itong unit na nakatuon sa okulto, alternatibong arkeolohiya at mga nawawalang relihiyon. Sabi ni Himmler at ng kanyang grupo, mali ang naipasa ang kasaysayan. Ang Aryan daw ang tunay na pinagmulan ng sibilisasyon at umunlad ito libu-libong taon na ang nakalipas sa mga liblib na lugar. Ang Tibet, Antarctica at Caucasus. At dito mismo sa puso ng Caucasus, itinutuon ng mga Nazi ang ilan sa kanilang pinakaambisyosong eksplorasyon sa pagitan ng mga bundok kung saan matatagpuan ang Karahura. Tahimik na naghahanap ang mga SS at kakaunti lang ang bakas, pero may isang ebidensyang naiwan na nakita ni Artur Semukhov. May swastika na inukit sa bato malapit sa pasukan ng balon. Hindi ito moderno o gawa ng paninira. Nandoon na ito ng mga dekada. Malinaw na may isang tao noong digmaan na halos natuklasan na rin ang parehong bagay. Si Semukhov, sa katunayan, ay hindi basta-basta napunta roon nang walang dahilan. Matagal niyang sinundan ang mga bakas ng Ahnenerbe Dossier, pati mga lumang mapa at tala ng espesyal na unit ng Aleman. Hindi siya naghahanap ng balon, kundi ng isang lihim na lungsod sa ilalim ng lupa, estrukturang posibleng gawa ng sinaunang Aryan na labis kinahuhumalingan ng mga Nazi. At ang lalong nagpapakaba sa lahat ay isa pang detalye, isang pangalawang swastika, mas matanda pa, na inukit sa isang bato na malayo sa saklaw ng mga Aleman. Isang simbolo na kahawig pero mas nauna ng ilang siglo bago pa dumating ang mga Nazi. Sino ang nagukit nito? Ito ba ang marka ng parehong nawawalang sibilisasyon, yung pilit na hinahanap ng mga Nazi na muling mabuhay? Marahil sa likod ng baliw na ideolohiya ng Ikatlong Reich ay may nakatagong baluktot, ngunit totoong kamalayan tungkol sa pag-iral ng isang nakalimutang nakaraan. Isang nakaraan kung saan nagsanib ang kaalaman, teknolohiya at mito. Marahil noon, may bahid ng kamatayan ang balon ng Karahura. Hindi sa esoterikong kahulugan, kundi sa pinakakongkreto nitong ibig sabihin. Isang pasukan, ang daan papunta sa isang mas malaki, isang bagay na hanggang ngayon ay nakamasid pa rin sa atin mula sa kailaliman ng lupa. Matapos mamatay sina Semukhov at Chernobrov, nanahimik ng nakakabahala ang balon ng Karahura. Huminto ang mga ekspedisyon, nawala ang usap-usapan at naglaho ang mga dokumento. Matagal walang lumalapit sa lugar na iyon. Hanggang noong 2017 isang karaniwang tao na litratista at manlalakbay ang nagpasya pumunta roon. Ang pangalan niya ay Alessandro Sploshnov. Hindi siya siyentipiko o investigador ng mga misteryo, pero mahalaga ang ginawa niya. Idinokumento niya ang lahat, nilakad ang daan sa tuktok ng Karahura at kinuna ng litrato ang bungad ng balon. Bumaba siya sa dilim gamit lang ang ilaw ng kanyang flashlight at kamera at ang narehistro niya ay pambihira. Ang mga litrato ni Sploshnov na makikita sa kanyang mga online na album na nasa description ng video ay unang nagpakita ng malinaw sa kung ano ang dati na ikukwento lang sa salita. Totoo ang balon at geometric ang mga pader nito. Perpektong makinis, nahahati lang ng malinaw na dugtungan, parisukat na blok at mga pagkakabit. Walang semento, hindi ito yung kuweba, ito ay isang likha. Hindi doon natapos si Alexander. Inikot niya ang bungad ng balon, naglakad sa mga bato at kinuna ng litrato ang mga bagay na walang takip ng halaman. Unti-unti niyang natuklasan ang mga bagay na nagpapatibay sa mas malinaw niyang hinala. Bahagi lang ng mas malawak na kabuuan ang balon. Kinunan niya ng litrato ang malalaking bato, bahagyang nakabaon sa lupa, mga blok na nakapatong-patong na tila bumubuo ng mga guhit ng isang nakabaong estruktura. Sa ilang bahagi ng ibabaw, may tuwid na hiwa, tamang anggulo at regular na markang parang ukit ng makina. Sa ilang bahagi, kitang-kita ang pagkakaiba ng natural at ginawang bato na parang halimbawa sa pagtuturo. At pagkatapos, may mga kakaibang bagay tulad ng bilog na butas, mga umbok na perpektong silindriko, at sa ilang pagkakataon, mga pinakinis na ibabaw na sobrang eksakto na hindi maaaring gawa lang ng pagguho. Sa isa pang online na larawan, makikita ang batong may hindi regular na hugis pero may isang patag na bahagi na parang tuwid na pinutol. Katabi nito, may isa pang blok na may perpektong tuwid na linya na umaabot ng mahigit 2 metro, walang pagbabago. Hindi ito bitak, ito ay isang hiwa. Sa puntong ito, tumitindi ang pagdududa. Hindi lang ito simpleng balon.
Maaaring ang buong gilid ng bundok ay bahagi ng nakalibing na kompleks, prehistorikong minahan o megalitikong estruktura na itinayo at nilamon ng panahon at lupa. Paano kung ang bundok ay may tinatagong labi ng ilalim lupang lungsod o makinang heolohikal na ginawa para magtagal ng libu-libong taon? Hindi nagmumungkahi ng mga teorya si Sploshnoff. Hindi siya naghahanap ng kasikatan, pero sa pamamagitan ng kanyang mga larawan ay nagawa niya ang isang bagay na hindi na muling naglakas loob gawin ng kahit sinong akademiko. Bumalik siya roon, pinagmasdan ng malapitan at iniwan sa atin ang ebidensyang biswal ng mga lihim ng bundok Karahora. Simula noon lalo pang lumalim ang misteryo. Hanggang ngayon, naroon pa rin ang balon ng Karahora. Wala pang opisyal na ekspedisyon, institusyong pananaliksik o universidad na tumatalakay o nag-aaral dito. May mga larawan, sukat, tala, mga saksi, may mapa, may dokumentaryong naipalabas, may mga pangalan, lugar, petsa, at mayroon ding mga namatay. Lahat ng ito ay umiiral, ngunit binabaliwala. Parang noong natuklasan ang balon, agad din itong inilibing. Sa ilalim ng mas mabigat pa sa bato, ang katahimikan. Ano ang nasa ilalim ng bundok Karahora? Isa itong prehistorikong minahan, megalitikong estruktura at lagusan ng nakalimutang sibilisasyon. O baka ito ay bagay na di pa natin kayang maintindihan. Siguradong hindi ito isang hiwalay na pangyayari. Sa halip, sa buong mundo ay may mga katulad na estruktura na nagkalat na parang mga pahiwatig. Bulag na lagusan sa piramide ng Ehipto, patayong balon sa gubat ng Cambodia, at di mapuntahang silid sa ilalim ng lupa sa kabundukan ng Andes. Lahat ng mga espasyong ito ay itinayo na tila walang malinaw na gamit, kundi para mag-ingat ng isang bagay, o marahil ay itago ito. Bahagi ang Karahora ng mapang ito ng mga nakalimutang lugar, hindi dahil walang halaga, kundi dahil hindi ito akma sa opisyal na kwento ng kasaysayan. At kung ganoon, marahil ang tunay na misteryo ay hindi ang balon. Ang tunay na misteryo ay kung bakit ayaw na ng kahit sino na silipin ang loob nito. Dahil kapag may isang estrukturang perpektong geometriko, nagawa sa mga blok na tig-200 tonelada na lumilitaw sa tuktok ng isang bundok sa Kaukaso at binabaliwala ng lahat, makatuwirang itanong kung ang pagkalimot ay talagang nagkataon lang o sadyang pinili. Narating natin ang katapusan ng investigasyon sa balon ng Karahora. Sinundan ang mga bakas sa lupa, bato, litrato, at kwento ng mga naglakas loob bumaba roon. At ngayon, gaya ng dati, kayo na ang may salita. Sa palagay ninyo ba ang balon ng Karahora ay heolohikal na anomalya, nakalimutang gawa ng tao, o patunay ng isang maunlad na sibilisasyong nakatago sa ating kamangmangan? I-comment kung nagustuhan ninyo ang video at gustong suportahan kami. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa susunod na kwento.